Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, naglandfall na sa Dinapigue, Isabela ang Typhoon Paulo. Ayon sa Pag-asa, nangyari po yan kaninang alas 9 ng umaga. Sa mga susunod na oras, tatawirin ng Bagyong Paulo ang Northern Luzon. Maging alerto po sa matitinding ulan at hangin. May ilang lugar na sa bansa ang isinailalim sa Wind Signal number 4. Nakatutok ang GMA Integrated News sa malalaking balita ngayong Biyernes. Nakabantay tayo sa epekto ng Bagyong Paulo, lalo na po sa Isabela at sa Aurora. Ihahatid din natin ang latest sa pinsala at pagbangon ng ating mga kababayan sa Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol doon. Una po nating alamin ang sitwasyon sa Isabela kung saan naglandfall na nga ang Bagyong Paulo. Mula sa bayan ng Etxague, may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Connie, sa mga oras nga na ito ay ramdam ng epekto ng Bagyong Paulo dito nga sa probinsya ng Isabela. Actually, sa mga oras nga na ito ay talagang tuloy-tuloy na yung buhos ng ulan at malakas na rin yung hangin. Wala na ring supply ng kuryente sa ilang bayan sa probinsya ng Isabela. As of 9 a.m. sa monitoring ng Isabela PDRRMO ay mahigit na sa 500 families ang nasa mga evacuation center. Karamihan sa mga evacuation center ay yung mga residenteng nakatira sa mga coastal municipality. Dito naman sa bayan ng Etxague, ay nasa 2 hanggang 3 pamilya ang nasa mga evacuation center. Partikular na sila yung mga nakatira sa gilid ng ilog. Ayon sa PDRRMO, posible pang madagdagan ang bilang ng mga evacuee dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-iikot ng MDRRMO para ilikas yung mga residente. At dito nga sa Etxague, Isabela ay binabantayan ng MDRRMO yung mga kailugan. Sa oras kasi na umapaw ang tubig sa mga overflow bridge ay posibleng bahain din ang ilan pa sa mga low-lying areas. Naka-standby na rin ang mga rescue boats sa mga low-lying areas, hindi lamang sa bayan ng Etxague, kundi maging sa iba't ibang mga bayan sa probinsya ng Isabela. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente, lalo na huwag munang lumabas sa mga oras nga na ito habang patuloy pa rin na nararanasan ang epekto ng Bagyong Paulo. Samantala, as of 9 a.m., 3 gate ng Magat Dam ang nakabukas na nagpapakawala ng tubig. Paliwanag ng PDRRMO, bahagi lamang ito ng precautionary measure at malayo pa sa critical level ang Magat Dam. Connie? Yes, Jasmine, lahat ba ng mga areas dyan na dapat nalikasin ay sumunod naman yung ating mga kababayan? Wala naman nagpasaway na, Jasmine? Actually, Connie, ayon sa PDRRMO ay nagko-complain naman ang karamihan sa mga residente dahil hindi lamang ito yung unang pagkakataon na talagang dinadaanan ng bagyo ang probinsya ng Isabela, kung kaya't alam na rin ng mga residente yung dapat nilang gawin kapag merong mga bagyo gaya na lamang ng Bagyong Paulo. Dahil nung mga nakaraang linggo nga, Connie, di ba, ay nagdaan na din yung mga bagyo. Yung Super Typhoon Nando ay naranasan din dito, kung kaya't alam na rin ng mga residente yung kanilang gagawin. Kagabi, Connie, may mga lumikas na partikular sa may Dinapigue, pero sa ibang mga bayan, gaya sa Etxague, ay ngayong umaga lamang sila lumikas, Connie. Okay, para doon sa mga nasa evacuation center na at nabanggit mo nga, no, talagang daanan ng bagyo ang Isabela, karaniwan ang nakakalimutan, Jasmine, yung mga pangbata, no, dun sa mga DSWD packs na mga inumin. Halimbawa, mga gatas, diaper, mga gamot pang sipon, ubo, lagnat. Yan ba ay na-address na sa nabalitaan mo dyan sa DSWD, at least for the meantime, na naghahanda na yung mga kababayan natin para sa malakas na bagyong ito? Doon, Connie, sa family food packs, well, syempre yung usual na ibinibigay ng DSWD, yung talagang ibinibigay sa mga residente. Pero sa ating mga pinuntahan, gaya na lamang sa may Etxague, ay talagang meron din silang ibinigay na mga tubig, meron ding mga nakabantay na mga health authority mula sa RHU na nakastandby sa mga evacuation center, kung kaya't merong nakamonitor doon sa health conditions, especially ng mga bata. Pero pagdating doon sa mga diaper, doon sa mga gatas, wala tayong nakita
balitang ganoon. Pero doon sa mga parents, doon sa mga magulang ng mga bata, ay meron naman na silang daladalang mga gatas at mga diaper. Pero since na-mention mo yan, Connie, kinakailangan din nating maitanong yan sa otoridad, partikular sa mga local government unit, dahil importante rin na maibigay nila yung ganyang pangangailangan, especially ng mga nasa mga evacuation center ng mga bata, Connie. Yes, paalala mo na lang at laging yan ang request, no, ng mga ina. Maraming salamat sa iyong update sa amin at ingat kayo dyan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ramdam na rin ang epekto ng ng bagyong Paulo sa iba pang probinsya sa Luzon. Malakas po na ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Catanduanes na nasa signal number 1. Kabilang ang Bagamanok at Virac. Dahil sa masamang panahon, ipinagbawal ang pagpalaot ng mga mangingisda sa dagat. Kanselado rin ang ilang klase bilang pag-iingat sa pananalasa ng bagyo. Malaking bahagi rin ng Quezon Province ang nakaranas ng masamang panahon. Nasa signal number 1 ang hilagang bahagi ng probinsya. Sa Lemery, Batangas naman, kahit hindi direktang apektado ng bagyo at magmistulang ilog ang bahagi po ng Palanas Road. Resulta po daw yan ng malakas na ulan. Pahirapan tuloy makadaan ang mga maliliit na sasakyan na nagpabagal rin sa trapiko. Umulan din ng malakas sa bayan ng Calatagan. Malakas din po ang hampas ng alon doon. Hinahagupit na nga po ng Typhoon Paulo ang ilang bahagi ng Northern Luzon at ayon po sa Pag-asa, taglay ng bagyo ang lakas na hangin na aabot sa 130 km per hour at bilis na hangin 25 km per hour. Alas 9 ng umaga naglandfall ang bagyong Paulo sa Dinapigue, Isabela at maghapon itong tatawirin ang Northern Luzon kabilang ang Cordillera at Ilocos regions. Nakataas na ang babala sa posibleng daluyong o storm surge. May banta po ng 2.1 to 3 meters na taas ng daluyong sa ilang coastal areas ng Aurora, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. 1 to 2 meters naman ang taas ng alon na maaaring maranasan sa ilan pang coastal area ng Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Quezon Province at Zambales. Pinapayuhan ang mga residente na lumayo sa dalampasigan at lumikas sa matataas na lugar. Dahil din po sa bagyong Paulo, maalon at delikado sa lahat ng uri ng mga sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon at ng Aurora. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan ngayong maghapon sa Northern at Central Luzon. Posible po ang intense to torrential rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang panig ng Southern Luzon kasama ang Metro Manila, Visayas at maging sa Mindanao. Tutok lamang po sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin ng Pag-asa at syempre sa latest na listahan ng mga lugar na may tropical cyclone wind signal. Lord, please send some help. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Bogo, Cebu kanina pong umaga. Ayon sa PHIVOX, aftershock po yan ng magnitude 6.9 na lindol noong Martes ng gabi. Naramdaman ang aftershock sa iba pang lugar sa Cebu at sa Leyte. Wala namang naitalang pinsala. As of 4 a.m. kanina, nasa 3,685 na ang aftershocks na naitala sa Cebu mula sa magnitude 6.9 na lindol. 18 sa mga aftershocks na ito ang naraman. Ayon kay PHIVOX Director Teresito Bacolcol, asahan ang mga aftershocks sa lugar sa mga susunod pang araw. Nangangalampag na ng tulong ang ilang kababayan natin sa Cebu na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol. Marami daw sa kanila wala nang babalikang bahay. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Ganito ngayon ang sitwasyon sa mga kalsada patungong Northern Cebu. Nasa tabing kalsada ang ating mga kababayan. May mga hawak na placard kung saan nakasulat ang mga salitang tulong, pagkain at tubig. Bakit lumabas na kayo dito sa tabing kalsada at dala-dala nyo ito? Bakit? Manghingi na kami ng pagkain, tubig.
at saka bigas. Ano ho ba ang sitwasyon ninyo ngayon? Sabihin nyo sa ating mga kababayan. Hirap na kami Bakit to? sa sitwasyon kasi sa earthquake. Pagkain, tubig? Pagkain, tubig. Yung bahay nyo, nauuwian nyo Oo. ba? Nasa labas na kami. Kami karon naglisod jud mi tungod sa earthquake nga nagdadangat sa mua. Kami karon ana namin maghigda magabiis ta kana ang laplin sa dalan o laplin sa kanang walay kuan kay magsige pa man gyapon og ana ang earthquake. Gaano kahirap? Hirap na gyud, sir. Yung mama ko doon sa loob nga. Hindi kalayuan, natuntun ko ang bahay ng magkapatid na senior citizen na sina Gavino at Leonora. Mga kapuso, ikita ko po sa inyo anong klaseng sitwasyon ang kinasasadlakan ngayon ng ating mga kababayan. Ito po sa bayan naman ng Borbon. Nadaganan po ang magkapatid na senior citizen pagkatapos pong yanigin ng lindol noong gabi na iyon. Nakaligtas po sa kabutihang palad sa awa ng mahal na Diyos Ama yung kanilang bahay. Hindi na ho itsurang bahay at mistulang sinalansan ng mga kahoy na lamang at nagdomino ho dahil po sa lakas ng lindol. Kapwa, may problema sa pagdinig at hindi nakapagsasalita ng Filipino ang magkapatid. Nakuha raw mula sa guho ang magkapatid ng rumesponding mga pulis ayon sa kwento ng kanilang pamangking si Benjamin. Nakahiga na ako, tapos yung mga matanda, diyan nakahiga na rin, natutulog. Bandang alas 9 yata yun, o mahigit, no? Alas 9 o mag-alas 10. Biglang yumanig. Pag brownout, yan ang malakas. Talagang malakas, parang tapos nagbagsakan. Hinahanap namin ng ina ko at saka yung tiyahin ko. Nakahiga yan eh. Tapos pinilit siguro niyang bumangon. Hinahanap kung saan ang labasan. Nakita ko nakayuko. Pilitan lang namin makarecover. Paunti-unti ba? Si Lolo Gavino kahit delikado, pinalikan ang bahay na wasak. Kinolekta ang mga kawayan at tinatalian ng aming abutan. Gagawin daw niya itong higaan. Pilit niya hong kinukumpune yung mga piraso ng kawayan na tali, tapos may sako siya. Dito ho pala yung kanyang higaan, nagkasira-sira. So, susubukan niya lahat para makabuo uli ng mapapakinabangan mula ho doon sa mga gamit na sinira ho ng lindol. Tinungo naman namin ang bayan ng San Remigio na isa rin sa lubhang tinamaan ng lindol. Sa sports complex na ito, namatay ang ilan sa ating mga kababayan. Mga kapuso, restricted at hindi po pinahihintulutan ang sino mang makapasok dito po sa San Remigio Sports Complex. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maganap ang lindol, ipakikita po namin sa inyo kung ano ang naging itsura ng damage sa loob po ng Coliseum mula nang maganap ang nasabing lindol. Sa impormasyong aming natanggap mula po sa mga otoridad, hindi po bababa sa 5 ang nasawi na pawang mga manlalaro ng basketball sa isang liga nang madaganan ng mga gumuhong parte ng Coliseum. Tingnan nyo mga kapuso ang itsura ng pintuan pa lamang ng sports complex. Hindi na ho mapakikinabangan pa. At habang pumapasok ho, hanggang sa marating natin ang basketball court ng Coliseum, ganito po ang madaratnan. Hindi na rin mapapakinabangan dahil ang kisame at ang pader kailangan nang ipacheck sa mga otoridad dahil baka anumang oras gumuho dulot ng mga aftershocks. Pati ang ilang pang government office sa likuran, pinadapa ng lindol. Mga kapuso, sa likod lamang ng San Remigio Sports Complex, matatagpuan ang opisina ng Traffic Department ng munisipalidad. Pero tingnan niyo po ang itsura ngayon ng tanggapan. Mistulang nawalan ng paa ang struktura. Bumigay ang mga poste at ang bubungan nasa flooring na. Sa aming pag-iikot, nakilala ko si Gemma. Siya ang ina ng 25 anyos na si Jude na isa sa mga nasawi sa na-damage na sports complex. Ayon kay Gemma, nag-referee noon si Jude sa isang liga at sa kalagitnaan ng inter-agency game, naganap ang lindol at nabagsakan ng semento ang bunsong anak. Naulihin naman siya pagawa, sir nga.
Ang motor na lang niya, isa na lang ditong nabilin sa kuan. Gawas niya. Kuan na gid kami nga siya usa sa biktima na. Pakirapan daw ang retrieval operation kay Jude na nakahanap ang labi kinabukasan pagputok ng liwanag. Masakit man gid sa akon kay kamanguran ko ba siya nga anak bata pa niya di gid na ako unta madawat. Saon man gid na natabo naman. Nasa 63 pamilya naman mula sa Purok, Agbati, sa Barangay Hagnaya, ang pansamantalang nananatili sa bakanting lote na ito habang nagpapatuloy ang mga aftershock. Emil Subangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nagpadala na rin ng relief packs ang provincial government ng Ilocos Norte para sa mga nilindol sa Cebu. Kuha po tayo ng detalye mula naman kay Chris Soniga. Chris? Connie Food Packs ang ipinadala ng Ilocos Norte para sa mga biktima ng lindol. Kahong-kahong mga pagkain ang dinala sa Lawag International Airport para ibigay sa Cebu. Nagpaabot ng pakikiramay si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc para sa mga nabiktima ng lindol. Nagpahayag din siya ng suporta para sa lalawigan. Nagbigay naman ng donasyon ng Batanes Provincial Government para sa mga taga Babuyan Island sa Cagayan na naapektuhan ng bagyong Nando nitong Setyembre. Kabilang sa ibinigay sa mga residente ang pagkain, damit, grocery at iba pang pangangailangan. Agad naman itong ipinamahagi sa mga residente. Ipinarada naman ang ilang kabaong sa Pampanga bilang kilos protesta ng mga kabataan. Sumisimbolo raw yan sa kanilang pagkondena sa maanomalya umanong flood control projects ng DPWH. Bitbit nila ang placards na may nakasulat na pati ang mga patay, nahihirapan din sa baha. Mula bayan ng Masanto, lumusong sila sa baha patungong parokya ni San Nicolas de Tolentino sa Macabebe at nagsagawa ng programa. Ayon sa mga nakilos protesta, layo nilang panagutin at makulong ang mga sangkot sa katiwalian, lalo't laging lubog sa baha ang mga sementeryo sa dalawang bayan. Beep mga motorista, may dagdag bawas sa presyo po ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay po yan sa 4-day trading, humigit kumulang 5 sentimo kada litro ang nakikitang rollback para sa gasolina. Price hike naman po para sa diesel at kerosene. Humigit kumulang 50 centavos yan sa diesel habang nasa 25 centavos sa kerosene. Ayon sa DOE, kabilang sa mga dahilan ng paggalaw sa oil price ay ang pagpataw ng sanksyon ng Amerika sa Iran, pati ang nakikitang pagdami ng supply. Posible pa pong magbago yan, depende sa kalakalan ngayong Biyernes. I have nothing to hide. Yan ang sinabi ni Senador Mark Villar kasunod ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na nakakuha ang pinsan ng senador ng mga kontrata sa infrastructure project sa Las Piñas na balwarte ng kanyang pamilya noong siya'y kalihim ng DPWH. Giit ni Villar, wala siyang direct or indirect ownership o hindi kaya'y controlling interest sa mga kumpanyang lumalahok sa mga proyekto. Gagaryantahan daw niya ng mga official record na walang kaanak niya ang nakakuha ng anumang kontrata mula 2016 hanggang 2021. Naniniwala raw siya na ang kanyang service record noong mga panahong yon ay patunay sa kanyang focus at commitment. Sinusuportahan daw niya ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Wala pang komento si Remulla sa pahayag ni Villar. Inimbitahan na ng ICI si Villar na dumalo sa pagdinig nito sa susunod na linggo para daw magbigay ng pahayag tungkol sa planning, budgeting, execution at monitoring ng mga flood control project noong siya pa ang DPWH Secretary. Sinampahan ng ethics complaint sa Senado si Senador Chis Escudero dahil sa pagtanggap ng 30 million pesos na campaign donation noong eleksyon 2022 mula sa isang kontraktor. Idiniin ng abogadong complainant na nakababahala sa integridad ng Senado ang pagtanggap ni Escudero ng nasabing donasyon. Hindi raw ito asal ng isang senador o ng isang public official. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal sa isang
may kontrata sa gobyerno na magbigay ng donasyon sa isang partisan political activity. Dati nang sinabi ni Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction and Development Incorporated na personal niyang pera at hindi ng kumpanya ang ibinibigay niyang donasyon kay Escudero. Sagot naman ng dating Senate President, hindi na siya nagulat sa inihaing ethics complaint. Kabayaran daw niya ito sa pagbanggit kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa issue ng budget. Bahagi raw ito ng harassment ng mga anyay alagad ni Romualdez. Tinawag din niya ang pamumulitika ang ethics complaint. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Romualdez. Lord, please send some help. Ilang tanggapan ng gobyerno ang handang mag-abot ng tulong pinansyal sa mga napuruhan ng mga nagdaang bagyo at ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Paano nga ba pagsasabayin ang pagbaon sa lindol at ang maayos sa pagluluksa para sa mga yumao? Sa pagdami pa ng mga nasawi, sa mahigit 70 na, inaasahan pang tataas habang tuloy ang retrieval operation. Tiniyak ng DSWD na sasagutin na nito ang pagpapalibing sa kanila bukod pa sa cash assistance. DSWD na po ang magbabayad o magsasettle nung burial expenses na na-incur nung mga pamilya nga po na nila iisipin yung gagastusin para nga sa pagpapalibing. On top of that, we have also provided 10,000 pesos na financial assistance po sa kanila. Kung nakaligtas naman pero nasaktan, tatanggap ng 10,000 piso ring financial assistance. Kahit hindi nasugatan kung kwalipikado naman para maging benepisyaryo, aabutan din ng tulong sa pamagitan ng emergency cash transfer. Inaasahan pasok dito ang pinakamahihirap na nasiraan ng tahanan o nawalan ng kabuhayan. Maging ang mga may trabaho na kailangan ng biglaang panggastos, maaaring mag-calamity loan kung miyembro ng Social Security System o SSS. Bukod sa mga nilindol, bukas din ito para sa mga naapektuhan ng bagyong Mirasol, Nando at Opong. Kung nakatira at nagtatrabaho sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity, pwede mag-loan ng 3 hanggang 20,000 piso, depende sa buwan ng kontribusyon. Babayaran yan sa loob ng 24 months o 2 taon. For calamity loan, 7% interest rate na lamang po ito. Dati po ay 10%. Kaya po, mas maigi na po ngayon ang aming calamity loan program. Bukod sa ganyang mga tulong, may hiwalay na pag-alalay din ang mga quick response team ng DSWD sa mga posibleng apektado ng trauma. Napakalaga kasi yung isinasagawa rin na psychosocial mental health services. Yung pong incident stress debriefing na isinasagawa ng ating pong mga social workers. Samantala, 85% na ng mga nilindol ang meron na muling kuryente. Inaasahan maibalik ng supply sa lahat bago matapos ang linggo ito. Siguro po ang pinakamalaking hamon po sa mga aftershocks kung saan kasi po pag malakas po baka po ma-temporarily stop po yung aming restoration efforts. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lord, please send some help. Sa kulungan ng baboy natulog ang isang pamilya sa San Remigio, Cebu na nakaligtas sa magnitude 6.9 na lindol. Doon daw sila nanatili para hindi mabasa sa ulan habang iniinda ang aftershocks. Ang mga naapektuhan naman ng lindol sa Medellin, ibinalot ang kanilang mga sarili sa plastic bags para hindi mabasa ng ulan. Bukod sa masisilungan, kailangan din po ng pagkain at inumin ng mga apektado ng lindol. Sinisikap pang kuna ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng nabanggit na mga apektadong bayan. Ayon sa Pangulo na bumisita po sa epicenter ng lindol sa Bogo City, hindi mapatuloy sa evacuation centers ang mga apektado ng lindol dahil hindi sigurado kung ligtas gamitin ang mga ito. Libo-libong nicho sa isang sementeryo sa Bogo, Cebu ang nasira kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. May ulat on the spot si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe?
Connie, hindi rin nakaligtas ang himlaya ng mga yumaong kamag-anak ng mga residente dito sa Bugos City dahil karamihan sa mga nitso ang nasira o nabasag dahil sa lindol. Ilan sa mga residente ang nagtungo ng maaga dito sa Corazon Cemetery upang ma-check kung kasali ba sa mga nasira ang mga nitso sa kanilang yumaong kaanak. Tulad na lang ni Rosalina Ramos na nagpadasal na rin para sa death anniversary ng kanyang kapatid. Ayon sa kanya, kahapon pa sana niya gustong ma-inspeksyon ang kondisyon ng himlayan ng kapatid nang malaman niya na maraming nitso dito ang nasira. Lalo na't ilang linggo na lang gugunitain na ang araw ng mga patay. Death anniversary po ng sister ko, tapos chinek na lang po namin yun kung okay pa ba yung mga mga netso nila. Kasi talagang dito sa Bugo yung center ng ng Nindol. Pasalamat niya na lang na crack o bitak lang yung nagtamo ng libingan ng kanyang kapatid. Ayon sa tagapangalaga ng sementeryo, nasa 50% sa mahigit na 20,000 nitso na mga nailibing dito ang nasira. Lalo na itong isang apartment type na bone chamber, kung saan nagiba ang mga simento. Problema rin nila ang mga nasirang nitso sa mga bagong libing, na nakikita na ang mga kabaong at may muntikan pang nabuksan. Ang Corazon Cemetery ay isang public cemetery na pag-aari ng San Vicente Ferrer Parish. Panawagan nila sa mga kaanak ng mga inilibing na unawain na muna ang sitwasyon dahil naghihintay pa sila ng mga susunod na hakbang ng mga pari. Pinuntahan din natin kanina ang isang bakanting lote sa City of Ilumina sa Barangay Binabag. Sabay na pinaglalamayan naman ang 11 magkakaanak at magkapitbahay na namatay sa magnitude 6.9 na lindol dito sa Bugos City. Matatawag na isang bayani ang namatay na 17 anyos na si Lady Jane Itang. Dahil nailigtas niya ang kanyang mga magulang at 3 kapatid, kabilang ang bunso na sanggol. Nakalabas na sana siya ng kanilang bahay noong lumindol, pero bumalik para tulungan ang mga kaanak. Naghihinagpis man dahil sa pagkawala ng anak. Labis daw na nagpapasalamat ang mga magulang sa ginawa ni Lady Jane. Tinawag kami lahat ng papa niya, yung bibi namin. Sabi niya, "Pa, ma, si Bibi, anuhan nyo, dapaan nyo." Tapos dinapaan din kami lahat. Ginanon niya kami lahat. Siya, po niya, siya yung natamaan. Setelah sama sa anak ko na sinakripisyo ng buhay dahil sa kami. Hindi naman matanggap ni Mark ang nangyari sa kanyang 2 anak na lalaki, edad 10 at 5 taon. Wala siyang nang mangyari ang lindol dahil nagtatrabaho sa Cebu City. Tinangka pa raw ng kanyang asawa na iligtas ang 2 bata pero napuruhan pa rin sila ng mga bumagsak na bato. Ang ina ng kanyang mga anak nagtamo ng mga sugat sa katawan at mukha. Sobrang sakit, ma'am. Hindi ko matanggap sa ngayon. Pero unti-unti anuhin lang, ma'am. Hindi naman matanggap ni Cristita na 4 sa kanyang mga apo ang namatay, pati na rin isa niyang anak at manugang na babae. Ang mga biktima ay pawang nakatira sa paanan ng bundok sa Karatig na sitio. Nagdaganan ang kanilang mga bahay ng malalaking bato na gumulong galing sa bundok. Connie, may natatanggap man na tulong ang mga kaanak ng mga biktima galing sa gobyerno. Panawagan pa rin nila na tulungan pa sila na makalipat ng ibang lugar at makapagsimula muli ng kanilang buhay. Nakatakda namang ilibing ang 11 namatay dito sa Corazon Cemetery. Kaya naman, isa yan sa inaasikaso ngayon ng mga kawani dito sa Corazon Cemetery. Connie? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Fe Marie Dumabok. Pagkain po ang isa sa mga pangunahing problema ngayon ng ilang nakaligtas sa lindol sa Daan Bantayan sa Cebu. At may ulat on the spot mula po roon si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, gutom at desperado na nga ang maraming taga dito sa Daan Bantayan sa Cebu matapos nga ang malakas na lindol na tumama dito. Kaya naman, Connie, dito sa plaza ng kanilang bayan ay talagang maraming
mga residente ang naririto at nag-aabang sila ng mga dumarating na sasakyan para nga sa pag-asa na makakuha sila ng kahit anumang ayuda. At ang mga tao dito nga, Connie, kanina ay may pumila nang may nakita lamang na may pumaradang sasakyan. Ayon sa mga tao, akala nila ay mayroong magbibigay na ng tulong. Ayon naman kay Mayor Gilbert Arabis Jr., ang alkalde ng bayang ito, may mga nagbibigay na ng tulong pero hindi raw sapat sa mga apektadong residente na sa 32,000 lahat-lahat. Pero magpo-pull out na raw ng goods sa DSWD ang munisipyo para mapunan ang kakulangan sa pagkain. Isa naman sa Heritage Church ng Cebu, ang Santa Rosa de Lima Parish dito nga sa Daan Bantayan, ang nagtamo ng matinding pinsala. Wasak ang harapan nito kaya off limits kahit pa nga sa mga taong simbahan pati na sa publiko. Ayon kay Father Randy Nebria, parish priest, sa ngayon ay sa kapilya na lamang sa gilid ng simbahan muna sila nagmimisa. Nakipag-ugnayan na raw sila sa mga taga-archdiocese kaugnay sa magiging rehabilitasyon ng kanilang simbahan. Kaninang madaling araw naman, Connie, ay may malakas na aftershock muli na gumising sa mga tao. Isa naman ang Suba Bridge sa labis na naapektuhan ng lindol sa paligid ng munisipyo ng Daang Bantayan ay marami rin tayong napansin na bitak sa lupa. Nagbitak din ang municipal building kaya wala nang nag-oopisina roon. Yung mga taga-BFP nga, Connie, ay kinuha na ang mga gamit sa tanggapan doon sa munisipyo. At Connie, walang nasawi dito sa Daan Bantayan sa nangyaring malakas na lindol. Pero 29 na mga residente nila yung nasugatan at yung iba dyan ay malubha. Itinakbo na sa Cebu City para sa karampatang lunas. Pero Connie, ang main concern ng mga taga dito talaga ay yung pagkain at tubig at syempre yung iba naman humihiling din ng trapal at nung mahihigaan nila sapagkat ngayon, Connie, dahil nga patuloy pa rin yung aftershocks. Kanina madaling araw, ginising kahit tayo, nagising tayo sa napalakas na pagyanig na aftershocks. Ang nangyayari, Connie, ang mga residente talagang sa labas lamang ng kanilang tahanan natutulog. Yung iba nasa mga plaza, nasa mga open spaces, nasa mga basketball court dahil ayaw muna nilang pumasok dun sa kanilang mga tahanan dahil nga yun nga nauulit-ulit pa rin yung malalakas na pagyanig, Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz. TGIF na mga mare at pare, on the way to the big screen na ang paghahatid ng takot ng programang Kapuso Mo, Jessica Soho, sa Gabi ng Lagim, the movie. Para sa 20th anniversary ng KMJS, 3 spooky tales ang itatampok sa inaabangang horror film. Hango yan sa true accounts na naipalabas sa programa sa mga nagdaang taon. Ipinasilip ng GMA Pictures at GMA Public Affairs ang pictorial ng pelikula. Kabilang sa cast, sina Sanya Lopez, Jillian Ward at Miguel Tan Felix na in character sa pictorial. Kasama rin sa cast si Elijah Canlas. Present din sa pictorial sina Senior Vice President for GMA Public Affairs at GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdeleon at award-winning host ng programa na si Jessica Soho. Aminin natin, napakasarap naman talagang pagkwentuhan yung mga kababalaghan, di ba? Maliit pa tayo hanggang sa ating pagtanda. Yung mga kwento ng kababalaghan, they live on Never in my wildest dreams na may mangyayaring ganito. Pero dream come true ito para sa staff, lalo na yung mga producers ng KMJS. Signal number 4 na sa Kasiguran Aurora. Update po tayo sa sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, kasalukuyan nga pong binabayo ng bagyong Paulo itong Kasiguran Aurora. Nagsimula po naming maramdaman yung ulan at hangin na dala nito bandang alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At pagkatapos po niyan, alas 10 hanggang ngayon, Connie, ay patuloy po yung malakas na ulan at hangin na dala nito. Sa amin pong paglilibot ay may mga bahagi pa nga ng kalsada na halos zero visibility na dahil sa lakas ng ulan at hangin. May mga kable po ng kuryente na lumaylay na, kaya pinag-iingat po ang mga sasakyang bumabiyahe pa rin sa gitna ng bagyo. Malalaki po ang alon sa baybayin ng Kasiguran. Mistulang nagsasalpukan ng alon at namumuti po ang dagat ng pagpasyalan namin ito. Kasama po sa babala ng Pag-asa dito sa Aurora ay daluyong na posibleng umabot ng 3 metro. Bandang alas 10 ng umaga hanggang ngayon
ay dama namin yung bagsik ng bagyo at sa paglandfall po ng bagyong Paulo sa Dinalupige, Isabela kaninang alas 9, itinaas na rin po sa signal number 4 ang babala ng bagyo dito sa Kasiguran, Aurora batay sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. May babala din ng landslide at baha dahil sa heavy rainfall warning. At Connie, dito nga po sa aking kinalalagyan dito sa Kasiguran, maipakita lamang namin sa inyo yung pong lakas ng hangin makikita sa aming kapaligiran. Partida pa yan, Connie, kasi medyo may building po na malapit sa akin kaya hindi ako masyadong tinatamaan ng hangin. Kailangan natin yan para ma-establish ang ating signal. Pero may mga pagkakataon, Connie, dito na pag bumugso yung hangin, pwede itong makapagdala ng tao, lalo na kung medyo balingkinitan lamang. At ganun din, nakikita natin, Connie, yung pagbagsak kanina ng mga kable na kuryente at yung pagbagsak ng mga ilang bahagi ng puno dahil na rin po sa lakas ng hangin at ulan na dala ng bagyong Paulo. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Kasiguran, Aurora. Connie? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Sandra Aguinaldo. Kaugnay po naman sa latest assessment sa epekto ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu at paghahanda sa bagyong Paulo. Kausapin po natin si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang tanghali po sa atin, sa inyo po, ma'am. Good noon po. Opo, ano ho ang update dun sa latest natin na mga casualties at hanggang kailan po ba magpapatuloy ang search and rescue operation? In terms of casualties, ang numero, nagkaroon na ng validation, nasa 68 po ang reported dead sa atin at meron na pong 559 injured individuals. Wala pong missing, so wala na pong hinahanap tayo as we speak. So wala na pong search and rescue operation. Ang meron po ngayon doon ay response operation, meaning nagbibigay tayo ng mga relief, pag-set up ng mga camps, pag-ayos ng mga water supplies natin, at iba pang related activities sa disaster response. Okay, sir, itong numero po ng casualties po natin na mahigit sa 6 na po sa inyo, validated po ito 68, pero kasi ang mga interview po namin sa mga mayor nasa 73, pero hanggang doon na lamang daw. Opo. Ito po ang medyo na-validate for now sa amin. But kung maalala mo, kahapon na umabot ito ng 72, meron lang po mga adjustments. So, tinitingnan naman natin yan. We're looking at it sa mga between 68, maximum 72, 75, ganun. But hopefully, manatili na pong ganyan. Kasi binabalidate pa po yung mga numero natin. Pero so far, ang nabanggit din po sa amin, wala na kayong hinahanap or mga missing, no? All accounted for na. So, tapos na po ang ating search, retrieval na lamang po kung sakasakali or wala na rin? Retrieval, ibig sabihin, clearing na lang ng mga debris, no? And of course, yung pinaka-importante ngayon na ginagawa namin, assessment ng mga structures na nakatayo pa, making sure na pwede pang balikan ito at magamit. Okay, saan sa mga bayan ho ba ang napuntahan ninyo at naabutan ng tulong, no? Lalong-lalo na ho, kasi may mga sinasabi silang gumuho na mga sirang daan. Opo, ang sentro talaga ng activities natin ay dito sa Bogo City, Medellin, San Remigio, Sugod, Tabuelan, at Tubogon. So sa northern part of the province of Luzon ito, doon po talaga ang maraming activities at maraming nasiraan na bahay. Kasi umaabot na po na halos 5,000 damaged houses po doon at may 658 totally damaged houses. So yun po, isa yan sa priority na ngayon, sa utos na rin ni Pangulong Marcos na dapat asikasuhin na itong mga requirements sa tents, no? Kailangan mag-set up na tayo ng tent city na bigyan na po ng instruction and issued natin na pangunahan niyang pag-establish ng tent cities as temporary dwelling ng mga nawalan ng bahay po. Okay, yung ilan pa hong mga napuntahan ng ating mga kasamahan dito sa GMA Integrated News, no, na daanan sa mga daan na nanghihingi po ng tulong. Na-identify ho ba kung ano mga barangay po ito at naabutan na ho ba sila ng kanilang pagkain at tubig na hinihiling?
Opo, ina-address natin yan, hindi lang up to the barangay level, no, na talagang mabigyan ng tulong. Kaya we are pushing hindi lang po pagkain, pati tubig, water filtration teams na kailangan doon sa ground, specifically sa Bogo City, sa Medellin at iba pang lugar po. Okay, paalala na lamang ho, lalong-lalo na doon sa medyo natatakot bumalik sa kanilang mga tahanan. Of course, no, lalo na yung mga nandyan pa rin ho sa daan, kanya-kanya ho silang paraan para hindi mabasa ng tubig ulan. Ito po, meron pa pong inaasang mga aftershocks, kaya ang panawagan namin na wag lang muna bumalik sa mga tirahan natin na medyo may sira, ano? And we will be providing through the DSUD and the SWD additional tents po. So wag po kayong mag-alala, ginagawa na po lahat, no? In coordination with the different local government units, yung ma-address yung mga pangangailangan at ma-establish po itong mga temporary dwellings natin. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Thank you. Thank you po. Magandang umaga po. Yan po naman si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula po sa GMA Regional TV. May ilang sinkhole na po na lumitaw sa San Remigio sa Cebu matapos nga po itong magnitude 6.9 na lindol. Cecil, kamusta yung mga residente natin doon? Connie, pangamba ang naramdaman ng ilang residente matapos madiskubre ang sinkhole sa ilang barangay. Kabilang dyan ang sinkhole sa Purok Siniguela sa Barangay Poblasyon. Napansin daw yan ng mga residente isang araw matapos ang lindol. May nahulog na rin daw sa sinkhole na mabutit nakaligtas naman. May sinkhole rin sa Barangay Manyo. Pinayuhan na ang mga residente na huwag lumapit sa sinkholes para iwas disgrasya. Ayon sa mga eksperto, nabubuo ang sinkhole kapag nalusaw ang mga bato o carbonate rock sa ilalim ng lupa. Ilan sa mga sinyalis nito ang pagkakaroon ng hugis bilog na bitak sa lupa. Samantala, ilang paaralan sa Iloilo City ang napinsala ng lindol noong Martes. 7 paaralan ang nagtamo ng matinding pinsala. 25 naman ang may minor damages. Balik face-to-face classes na sa ilang paaralan matapos matiyak na ligtas ang mga gusali. Alternative o blended learning mode naman muna sa iba pa. Sa Bacolod City, nakitaan din ng bitak ang ilang classroom sa ilang paaralan matapos din ang lindol. Pansamantalang hindi muna ginagamit ang mga classroom para sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Update po tayo sa Bagyong Paulo na naglandfall na sa Dinapigue, Isabela. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Berison Estareja. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie. Update po tayo, ano nang direksyong tatahakin ng Bagyong Paulo matapos po nito maglandfall? Yes po, as of 10 in the morning ay nasa probinsya pa rin po ito ng Isabela sa may San Guillermo at patuloy na tumatawid west-northwest, no? So malaking bahagi po ng Cagayan Valley ang tatawirin ng bagyo, and sa mga susunod pa na oras, itong malaking bahagi rin ng Cordillera Region and Ilocos Region. So pagsapit po ng hapon or gabi mamaya, mag-emerge po itong si Bagyong Paulo dito sa may West Philippine Sea at lalabas din siya ng PAR by tomorrow early morning. Sa mga lugar ho, again, para dun sa mga nangangamba, baka may mga babiyahe pa weekend eh. Ano-ano ho yung mga lugar na talaga hong magdudulot ng matinding ulan kaya? Doon po sa susunod na 24 oras, yung mga mismong dadaanan itong si Bagyong Paulo sa may Northern and Central Luzon, magkakaroon po ng mga madalas na malalakas po ng mga pag-ulan. And as far as dito sa may Southern Luzon, sa may Cavite, and sa may Batangas, asahan din po yung outer part nitong si Bagyong Paulo, magdadala rin ng malalakas na ulan sa mga susunod na oras. So in fact po, meron tayong nakataas dyan na yellow rainfall warning. Pero by tomorrow po, the moment na nandito na sa may West Philippine Sea at nasa labas na ng PAR itong si Bagyong Paulo, mas kakaunti na lamang yung maasahan natin ng mga pag-ulan dito sa may western section ng ating bansa. Okay, what about sa Metro Manila, sir? Ano ba ang ating magiging lagay ng panahon? For Metro Manila, hanggang sa matapos po ang araw na ito, magiging makulimlim pa rin at aasahan pa rin po yung mga pag-ulan na in general, mga light to moderate rains po. Minsan lamang ito lumalakas, pero pinapayuhan pa rin natin yung ating mga kababayan po na magdala ng payong or kapote at nandyan pa rin po yung banta ng mga pagbaha sa mga low-lying areas. Sa area po ng Nilindol, sa Cebu, ano ho ang magiging lagay kaya ng panahon doon?
Sa ating po mga kababayan na sa lantapon ng lindol dito sa Cebu, we're expecting naman na fair weather conditions ngayong araw apart from localized thunderstorms. No? At pagsapit po ng weekend, nananatili pa rin na partly cloudy to cloudy skies at meron pa rin chance ng mga saglit na ulan. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Salamat po. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Chinese po ako eh. Nakunan pa habang nagbibilang ng pera ang negosyanteng ito sa isang warehouse sa Tondo, Maynila. Nang makakuha ng senyas, inaresto na ng CIDG NCR ang negosyante dahil sa pagbebenta umano ng libu-libong family clothing kit na may logo ng DSWD sa isang undercover agent ng CIDG. Nag-ugat ang entrapment sa impormasyong nakuha na nagkakabentahan daw ng non-food relief packs na para dapat sa mga biktima ng mga kalamidad sa bansa. Umabot yung yung negotiation namin ng more than 15.5 million for the 6,000 pieces. Yung box is DSWD, may bagong Pilipinas, nakalagay din dyan, not for sale. Diba? So, nagulat kami no, na may ganitong pangyayari considering yung nangyari sa Cebu, ngayon sa iba pang lugar na tinamaan ng bagyo, diba? Masbate, na merong naibibenta na ganito. Napasugod sa warehouse ang mga taga-DSWD para inspeksyonin ang mga binibentang kits na naglalaman ng mga gamit tulad ng t-shirt, shorts, underwear, tsinelas at tuwalya at nakalagay sa plastic na kahon na may logo ng DSWD. Malinaw na nakasulat sa kahon na ito ay hindi binibenta. So this is clearly a violation. Ito po ay intended only for disaster-related or disaster-affected individuals and families. And it is not for sale. We will look into this, really into this and see kung ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ng bentahan o selling ng mga kits ng DSWD. Disturbing ito. Why? Baka akalay sa gobyerno na yung nagbebenta nito sa individual na imbes dapat doon sa mga naapektuhan ng disasters. Paliwanag naman ng inarestong negosyante, matagal na silang supplier sa DSWD at wala raw silang intensyong masama. Sila rin daw ang may-ari ng mga supplies at hindi ang gobyerno. Regarding po dyan sa pagbebenta, no comment muna ako dyan. Pero legit supplier po kami ng DSWD since 2020. Yun po. At ito pong mga stocks na to is excess po namin sa mga hindi po nila kinuha na sa kontrata. Hindi po nila pinurchase. So technically, hindi po to pera ng gobyerno, pera po ng kumpanya namin to. Nagsasagawa ng mas malalim na investigasyon ang CIDG. Ang tinitingnan natin dito is yung violation ng Section 19 ng 10121 at saka yung Republic Act 179, yung illegal use or misrepresentation ng logo or seal ng isang opisina or yung government office. Ang mga ganitong may markings ng DSWD, this is intended for disaster relief. Hindi ito binebenta, dapat ito po ay libre. Tandaan po natin yan, kung yan may nagbebenta o kayo ay bumili, may violation po kayo doon. So makukulong po kayo, may penalty po yan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, buhay na buhay ang diwa ng bayanihan sa gitna po ng mga kalamidad. Pinatunayan ng ilang kapuso natin na walang maliit na tulong para sa mga taong gustong magbigay ng malasakit sa kapwa. Sa Liloan, Cebu, nakilala ng GMA Regional TV sina Grace Arnade at Elma Pepito. Imbis na ibenta ang panindang pancakes, minabuti nilang ibigay ito sa mga kapwa nila Cebuano na naapektuhan ng lindol. Pinagkatiwalaan nila ang GMA Regional TV News Team para ihatid ang pancakes sa hilagang bahagi ng probinsya. Para kina Grace at Elma, malaking bagay ang pagtulong at mag-spread ng kindness sa mga ganitong sitwasyon. Talaga naman, mabuhay kayo. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.